Sa pagkakataong ito, hinayaan ni Isigani na mag-usap ang dalawa sa kanilang lengguwahe. Samantala, kinausap naman ng binata si Mang Oscar na noon ay nasa isang sulok habang nakatitig sa dalawang nilalang. "Tay, para kayo nakakita ng multo ah," wika ni Isigani. Higit pa sa multo ang nakikita ko ngayon. Tignan mo ang mga nilalang na nasa harapan natin. Sino bang hindi matutulala sa mga yan? At sigurado ka ba, tayo lang sa baryo ang nakakakita sa kanila? Tanong ni Mang Oscar. "Opo naman tay, nababalot ng malakas na proteksyon ng lugar na to dahil nandito ang hari ng mga sentor," tugon ni Isigani. Naging ganito na ang aking katawan pero ni minsan, hindi ko nagawang makipag-usap kahit sa duwende. Pero ikaw, tignan mo yung mga dinala mong nilalang dito. Ang lalaki. Wika ni Mang Oscar. Hindi ko naman po alam na ganito yung kakalabasan ng paghingi ko ng tulong sa sarangay, tugon ni Isigani. Pero bueno, mabuti na din yan para masigurado natin ang kaligtasan, hindi lang sa ating baryo, kundi pati na din sa mga bayang nasa paligid natin. Wika ni Mang Oscar. Yan nga din po ang iniisip ko tay. Huwag po kayo mag-alala, matutupad po ang lahat ng yan. Pag-uusap ng dalawa. Matapos naman mag-usap ng mga sentor at sarangay, kagad nagkalat ang mga ito sa paligid. Nagsimula silang gumawa ng matataas na pader mula sa mga puno sa gubat. Nagmistulang kanlungan ng mga mandirigma ang buong lugar. May ilang mga sentor ang nakabantay sa paligid. Samantalang ang mga kasama ni Isigani nasa loob lang ng kanlungan, nag-aantay ng susunod na mangyayari. Kinabukasan, nagulat ang lahat dahil sa malakas na tunog ng tambuli. Dali-daling lumabas si Isigani. Nakita ang mga sentor na naghahanda. Sa hindi kalayuan, nakita ni Isigani ang malaking puwersang paparating. Nandito na sila. Mukhang masyadong napaaga ang pagdating nila. Hindi sila pwedeng makalapit sa mga matataong lugar, wika ni Isigani. Huwag kang mag-alala. Papunta na sa kanilang kinaroroonan ang mga kubot. Sila na ang bahalang pahintuin ng mga kalaban, Tugon ng sarangay. Ilang sandali nga ay nakita ng mga ito ang napakaraming kubot. Papasugod ang lahat sa kinaroroonan ng mga kalaban. Mula naman sa kanilang kinakatayuan, dinig ang malakas na hiyawan ng mga kalabang ginagawang meryenda ng mga kubot. Nakikita ng lahat ang panalo ng mga sandaling iyon, kaya hindi rin maiwasan ang pagsasaya ng maaga. Huwag muna kayo magdiwang dahil hindi pa nagsisimula ang totoong laban. Atake pa lang natin ang nakakarating sa kanila. Hindi pa natin alam kung ano ang kaya nilang gawin, wika ni Isigani. Kagad tumahimik ang lahat. Pinakiramdaman ang susunod na mangyayari. Mula naman sa kabilang dako ng baryo, nagliparan ang mga itim na nilalang. Kagad na itong sinalubong ng natitirang puwersa ng mga kubot. napakalawak ng kanilang nasasakop. Hindi ko alam kung ano ang totoong bilang nila. Kailangan ko nang... Hindi na naituloy ng sarangay ang sasabihin dahil biglang dumating ang isa sa mga sumalakay na kubot. Ayon dito, mahigit 1,000 ang bilang ng mga nananalakay na kalaban.
May isa pang bugso na nasa likod ng mga ito. Wala doon ang hukbo ng mga aswang na nakakubli sa kagubatan. Mukhang manlili tayo sa dami ng bilang nila. Wika ni Isigani. Kapag ang mga sentor ang nasa panig mo, hindi mahalaga ang bilang ng kalaban, kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika ng Saranghay. Kung yan ang sinabi mo, magtitiwala ko, kaibigan. Tugon ni Isigani. Pero hindi pa yan ang pagsalakay. Magtiwala ka sa akin. Daang taon na akong nakikipagdigma, Isigani. Wika ng Saranghay. Walang problema, kaibigan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Matapos ang pag-uusap, biglang sumigaw ng malakas ang Saranghay. Binuksan ng mga bantay ang trangkahan. Nagtakbuhan ang ilan sa mga sentor. Teka, saan sila pupunta? Tanong ni Isigani. Gagawin ang kanilang trabaho. Manood ka kung paanong makipaglaban ang mga mangangasong sentor. Wika ng Saranghay. Pinagmasdan ni Isigani ang mga sentor kung papaanong nagpalusot-lusot ang mga ito sa kakawian na parang anino, hanggang sa makarating ang mga ito sa kinaroroonan ng hukbo ng mga kalaban. Laking gulat ni Isigani nang biglang magliparan ang mga ito. Nagsipag-atrasan ang unang bugso. Nakita mo na ang sinasabi ko. Ngayon mapipilitan silang umatras dahil hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanila. Wika ng Saranghay. Ilang sandali pa nakita nga ni Isigani ang unti-unting pagkawala ng puwersa ng kalaban. Muli ding bumalik sa baryo ang ilang sentor na sumugod. Napag-alamang mga itim na engkanto ang pumanig sa mga aswang. Kailangan malaman to ni tatay. Maiwan muna kita, kaibigan. Wika ni Isigani. Kaagad nitong pinuntahan si Mang Oscar. Nagulat ang matanda dahil sa mga narinig. Bagaman alam niyang maaaring mangyari ang ganito, pero hindi niya inaakala na maging itim na engkanto ay papanig sa mga aswang. Ang mga itim na engkanto hindi sasali sa laban kung wala silang mapapala. Wika ni Mang Oscar. Yun din po ang iniisip ko. Alam ko ang ugali ng mga itim na engkanto at paniguradong merong ipinangako sa kanilang mga aswang. Tugon ni Isigani. Kung ano man yon, wala tayong alam. Kaya mas mabuti nang maging maingat. May kakaibang kakayahan ng itim na engkanto na maaaring hindi pa alam ng mga sentor. Wika ni Mang Oscar. Ano ang ibig mong sabihin, tay? Tanong ni Isigani. Hindi sila lalapit ng ganito sa atin. Gayong alam nila na malakas ang depensa kung hindi nila kayang pasukin. Tugon ni Mang Oscar. Pero paano sila makakapasok sa perpektong depensa ng mga sentor? Tanong ni Isigani. Walang perpektong depensa pagdating sa malaanay na kakayahan ng itim na engkanto. Kailangan balaan natin ang mga sentor. Wika ni Mang Oscar. Dali-daling tumakbo si Isigani papunta sa Sarangay at sinabi ang impormasyon ng kanyang ama. Napagtanto din namin ang bagay na yan.
Kaya nakahanda na ang ilan sa ating mga kasamang sentor. Sabihan mo ang mga manggagamot. Wika ng Sarangay. Kagad kinausap ni Isigani ang mga kasama. Ipinaalam ang plano ng mga sentor. Matapos kausapin ang mga nakakatanda, agad nilang iniwanan ang ginagawang kuta. Unti-unting lumapit sa kinaroroonan ng kalaban. 2 ibon sa isang bato ang plano. Palapit tayo sa kanila nang hindi nila nalalaman. Kasabay nito, wala silang madadatnan sa kuta. Sa oras na makapasok sila sa mga pader, saka palang papasok ang ating hukbo para tapusin sila sa loob ng pader na ginawa natin. Wika ng Sarangay. Pinanood ni Isigani ang sinasabing plano ng Sarangay. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang makita ang mga nilalang sa loob ng kanilang kuta. Dumaan ang mga ito sa ilalim ng lupa. Malakas ang pang-amoy at pandama ng mga sentor. Kaya naman nalaman nila ang kinaroroonan ng paparating na kalaban. Wika ng Sarangay. Pinasok ng mga kalaban isa-isa ang mga tahanan upang tignan kung may mga naiwan. Ngunit wala na silang naabutan at nang makapasok na silang lahat, bigla namang naglabasan ang mga kubot. Pinagkakain ang mga kalaban. Halos maduwal si Isigani nang makita kung paanong kinain ng mga kubot ang kalaban. Nilikop nila gamit ng pakpak ang katawan ng mga itim na engkanto. Nang bitawan ay puro kalansay na ang mga ito. Nagpumiglas ang mga kalaban, ngunit wala ring nagawa ang mga ito. Dahil sinara mula sa labas ang trangkahan ng kuta, hindi na din sila makakabalik sa ilalim ng lupa kung saan sila dumaan dahil naroon na din ang ilan sa mga sentor. Ito ang pinakakinakatakutan ni Isigani tungkol sa mga kubot. Dahil sa oras na mayapos ka nila, siguradong buto na lamang ang matitira sa'yo. Ngayon, may duda ka pa din ba sa kakayahan ng ating mga kasama? Ang haharapin na lang natin ay ang mga aswang. Mula dito, maiiwan na ang mga sentor para magbantay sa kuta. Tayo na ang haharap sa mga aswang. Huwag mong alalahanin ang ibang puwersa ng kalaban dahil ang mga kubot na ang bahala sa inyo. Wika ng Sarangay. Nang masigurado ang kanilang kaligtasan, pinili ng pangkat na magsagawa ng panibagong kuta sa lugar at doon pansamantalang nagpahinga. Habang inaantay ang paglapit ng mga aswang, hindi naman mapakali si Isigani dahil alam niyang napakalakas ng mga aswang at ito ang unang beses niyang haharap sa isang digmaan kasama ang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng mga engkanto. Ramdam ko ang kaba sa'yo, kaibigan. Maaari mo bang sabihin kung ano ang kinakatakot mo? Tanong ng Sarangay. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Sarangay, kundi para sa mga kababaryo ko. Hindi malinaw ang kakalabasan ng laban na to. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko bang lampasan ang laban. Isa akong mahinang nilalang kaibigan. Ni sa inagap hindi ko naisip na aabot ako sa puntong ito kung saan aasa sa akin ang mga kababaryo ko. Tugon ni Isigani. Nakaupo lang ang dalawa habang pinagmamasdan ang mga sentor na pabalis.
Tapos na ang kanilang tungkulin sa lugar. Kung minsan, ang takot ay bunga lang ng ating isipan. Kung wagas ang adhikain mong makatulong, iwaksi mo ang takot dahil isa ito sa mga maaaring humadlang sa iyong pag-usad. Hindi lang sa labang ito isigani, kundi sa pang-araw-araw na buhay. May kabutihang maidudulot ang takot, ngunit mas madalas, negatibo ang dala nito sa lahat. Normal ang takot dahil sa pamamagitan nito, nalalaman mong hindi ka pa rin tinatakasan ng iyong pagkatao. Pagpapaliwanag ng sarangay. Ilang sandali pa ay dumating si Tomas, kasama ang ilan sa mga kababaryo. Ayon dito, paparating na ang pangkat ng mga aswang sa pamumuno ng isang nagngangalang Darius. Kilala ko ang taong yun, Isigani. Minsan na siyang nakaharap ni tatay. At kung hindi lang nakatakas si tatay, malamang wala na siya ngayon eh. Malakas ang nilalang na yan, kaya mag-iingat ka, Isigani. Wika ni Tomas. Ayon pa sa ilang kasamahan, marami na ring napinsala ang pangkat ni Darius. Hindi lang pagkain ang habol nila sa isang lugar, kundi ang mga bertud at kakayahan na pwede nilang makuha. Hindi rin aksidente ang pagkatuklas nila sa baryo nila Isigani. Sinadya nilang tunguin ang lugar upang lipunin ang mga nakatirang bertudes at kunin ang mga kakayahan. Ang isang malakas na aswang, paniguradong may malakas na kasangga. Dahil hindi sila maglalakas ng loob na sumalakay sa isang baryong puno ng albularyo kung wala silang sinasandalan. Wika ng sarangay. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo eh. At isa pa, kung hindi natin sila haharapin, marami ang mapapahamak. Tugon ni Isigani. Kailangang mailayo sila sa lugar na ito, Isigani. Hanggat maaari, huwag nilang makakasalamuha ang ilan sa mga kababaryo mo. Dahil sa bawat bertud na makukuha ng mga aswang, paniguradong lakas ang madadagdag sa kanila. Muling wika ng sarangay. Pero anong pwede nating gawing kaibigan? Wala akong alam sa lugar na maaaring pagdalan sa mga kalaban. At isa pa, huli na ang lahat para iligaw sila. Tugon ni Isigani. Hayaan mo silang makalapit dahil may plano ako at sana lang ay gumana ito. Wika ng sarangay. Ilang sandali pa nakita na nila ang napakaraming kalaban. Sa kalagitnaan ng mga ito, isang lalaking may mahabang buhok. Kinumpirma ni Tomas na ang lalaking iyon walang iba kung hindi si Darius. Nagtipon-tipon ang ilan pang kasamahan, kasama si Tatang Jonas at ang kanyang ama na si Mang Oscar. Mukhang ito na ang magiging una't huling laban natin, Isigani. Gayunpaman kahit ano mangyari, gusto kong sabihin sa iyo na masaya akong nakasama ka sa laban. Wika ni Tatang Jonas. Ganon din ako, Manong. Ikinagagalak ko makasama ang isa sa mga taong nagturo sa akin ng lahat. Tugon ni Isigani. Kaagad naglakad ang sarangay papunta sa unahan ng binata at nagsalita. Hindi ito ang oras para magpaalam. Maganda kayo dahil papalapit na ang mga kalaban. Wika ng sarangay.
Mula sa kinakatayuan nila, rinig na ang angil at alulong ng mga kalaban. Nagsipagbunot din ng itak ang mga kasamahan ni Isigani habang inaantay ang pagdating ng unang bugso ng kalaban. Nagliparan sila sa himpapawid. Kaagad naman itong sinalubong ng grupo nila Tatang Jonas. Isigani, gawin niyo ang susunod na plano. Kami na ang bahala dito. Wika ni Tatang Jonas. Kaagad nang inaya ng sarangay si Isigani papunta sa kabundukan na ipinagtaka naman ng binata. Bakit tayo pupunta sa kabundukan mo? Tanong ni Isigani habang nasa kalagitnaan ng pagtakbo. Mas madaling makipaglaban sa teritoryo ko, Isigani. Naranasan niyo ang makipaglaban sa akin sa lugar na yon. Kaya dapat alam mo kung gaano kalaki ang magiging lamang kapag nagawang madala ang mga aswang sa lugar. Tugon ng sarangay. Naisip ni Isigani ang mga mangyayari nung sinugod nila ang sarangay upang kunin ang sungay. Kaya naging madali ang karanasan nila sa lugar. Magandang ideya nga yan, kaibigan. Pero paano natin sila papasunurin dito? Tanong ni Isigani. Sigurado kung susunod sila sa atin dahil sa tangan mong sungay. Tugon ng sarangay. Napalingon si Isigani sa mga naiwang kasamahan na noon ay nakikipagsagupaan na sa unang bugso ng mga kalaban. Napansin ni Isigani na naghati ang pangkat ng mga ito. Ang ikalawang pangkat, patungo na sa kanilang kinaroroonan. Mukhang gagana ang plano mo, kaibigan. Paparating na sa kinaroroonan natin ang ikalawang pangkat. Wika ni Isigani. Kaagad nilingon ng sarangay ang kinaroroonan ng mga kalaban. Napansin ang malaking pangkat na papasugod sa kanilang lokasyon. Magmadali ka. Kailangan nating makarating ng mabilis sa aking teritoryo. Tugon ng sarangay. Hindi na kalayuan ang teritoryo nito. Kaya lalo pa nilang binilisan ang paglalakad. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa silang abutan ng ilan sa mga tauhan ng kalaban. Kinuyog ng mga ito ang sarangay, ngunit nagawa naman sila nitong hawiin, gamit naman ang bertud ng sungay ng sarangay. Ikinalong ni Isigani sa mga puno ang katawan ng aswang na sumalakay. Parami sila ng parami, kaya kailangan nating bilisan. Muling wika ng sarangay. Mabilis namang tumakbo si Isigani papasok sa kagubatan ng sarangay. Pagkarating sa teritoryo nito, kaagad na balot ng alapaap ang paligid. Walang ibang nakikita ang binata kung hindi ang makapal na usok. Nasaan ka, sarangay? Anong nangyayari? Tanong ni Isigani. Huwag kang matakot. Bahagi ito ng aking teritoryo. Ito ang pangunahing proteksyon na kailangan nilang pagdaanan bago sila umabot sa ikalawa kong depensa. Hindi man natin sila magagawang ubusin, pero alam kong mababawasan natin ang bilang nila sa tuwing dadaan sila sa 6 na pagsubok naming mga sarangay. Tugon ng sarangay. Habang pinagmamasdan mula sa taas ng malaking puno, ang mga kalaban na pinaglalaroan ang isipan. Natatandaan ko yung hamog na to. Dito kami kamuntikang magkapatay ng kaibigan ko. Wika ni Isigani.
Ang hamog na ito ay mapanlinlang. Ipapakita sa iyo kung ano ang bagay na kinakatakutan mo. Isang nakakamatay na ilusyon na tanging sila lang din ang may hawak ng susi upang makawala sa ilusyon na yan. Pag-uusap ng dalawa habang pinapanood ang mga aswang na nagpapatayan. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan ng humupa ang hamog. Nakita ng binata ang walang buhay na katawan ng ilan sa mga kalaban. May ilang nakalampas sa hamog. Nakagad din namang pinagpapapatay ng dalawa. Kahit papano, nagawa natin silang mabawasan. Pero hindi pa tapos ang laban dahil buhay pa ang pinuno nila. Hindi siya titigil hanggat hindi nagtatagumpay. Wika ni Isigani. Alam ko, kaibigan, at ang ikalawang pagsubok sa aking teritoryo ang siyang magpapalabas ng kanilang totoong intensyon. Tugon ng sarangay. Bumaba ang dalawa sa punong pinagtataguan upang tumuloy sa ikalawang bahagi ng teritoryo. Samantala, sa panig naman nila Tatang Jonas, nagawa na nilang ubusin ang mga kalabang naiwan. May ilang sugatan sa kanilang panig na kagad din namang ginamot ni Mang Oscar. Sana lang magtagumpay sina Isigani sa kanilang misyon. Alam kong hindi madali ang pagdadaanan ng anak ko. Kaya naman gawin natin ang lahat upang kahit papano makatulog. Wika ni Mang Oscar sa mga kasamahan. Tama ka, Manong Oscar. Malaking sakripisyo ang ginawa ng iyong anak at hindi natin pwedeng baliwalain. Tugon ni Jonas. Dahil wala ng mga kalaban sa lugar, nagtayo sila ng depensa sa paligid. Sinimula ng panggagamot sa mga sugatan. Balik tayo sa kinaroroonan nila Isigani. Ang ikalawang bahagi ng teritoryo ng sarangay, isang uri ng lugar kung saan mapipilitan kang ipakita ang totoong nilalaman ng iyong puso. Muling naalala ni Isigani ang naging reaksyon ng kaibigan nang makita nito ang mga aswang na pinagdadaanan ang parehong pagsubok ng katatagan. Kagaya ng naunang pagsubok, nagpatayan din ang mga kalaban dahil sa pansarili nilang mga interes. Sa ikalawang pagsubok, ipinakita sa mga ito ang kanilang kahinaan at yon ay ang bertud ng sarangay. Nagpaunahan ang mga ito na kunin ang bertud at ang bawat isa sa kanila bumabagsak sa pagsubok. Ang kahinaan ng tao ay ang pagiging makasarili, lalo na kung kapangyarihan ang pinag-uusapan. Ito ang isa sa pinakamapanganib na ugali ng mga mortal dahil handa silang makipagpatayan, makamit lamang ang kanilang ambisyon. Ang ipinagtataka ko lang, ng mga sandaling kayo ang humarap sa pagsubok, ni hindi ka man lang natinag. Wika ng sarangay. Ang dahilan ko sa pagpunta dito hindi para sa kapangyarihan, kundi karagdagang kaalaman. Bagaman nabigo si Luna kahit papano, nagawa nitong maunawaan ang konsepto ng pagsubok sa lugar na to. Muling pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy ang ginawa nilang panlilinlang sa kalaban hanggang sa tuluyang kumonte ang kanilang bilang. Nang mga oras na yon, tanging 4 na matataas na uri ng aswang ang naiwan. Kaya nagpa siya si Isiganing harapin ang mga ito. Pasensya na, pero hindi kita papayagang lumaban mag-isa. Hindi biro ang taglay na lakas ng mga yan dahil na din sa kanilang tangang gamit.
Wika ng sarangay. Tama ka, kaibigan. Ito ang pangunahing nilang dahilan ng pagsalakay. Ang makuha ang bertud ng mga kasama ko sa baryo. Tugon ni Isigani. Ilang sandali pa ang nakalipas ay hindi na nila nakita ang mga kalaban. Nasorpresa si Isigani dahil hindi nito akalaing malalampasan ng 4 na nakakataas na aswang ang pagsubok. Habang nag-uusap, nagulat si Isigani nang biglang lumitaw ang mga nilalang. Mabilis na kumilos ang binata, hinarap ang mga ito. Nang mga sandaling iyon, hindi pa rin ginagamit ng binata ang bertud. Tanging pisikal na lakas ang ginamit niya sa pakikipaglaban. Hindi may tatanggi na sa loob ng mahabang panahon, nalinang ng husto ang pisikal na kakayahan ng binata, lalo na ang bilis nito. Idagdag pa ang natural na proteksyong dala ng bertud na hawak. Ibang-iba ang naging dulot nito sa kanya kung ikukumpara kay Luna. Naging mas malakas ang kapit na bertud. Nakipagtulungan ito sa kanya, bagay na labis namang ikinatuwa ng sarangay dahil napatunayan nito na hindi pang sariling interes ang dahilan ni Isigani. Ginamit nito ang kapangyarihan ng sungay upang unti-unting itayo ang kanilang nalulugmok na baryo. Napangiti ang sarangay habang pinagmamasdan ang binatang makipaglaban. At sa kalagitnaan ng bakbakan, dumating ang pinuno ng mga aswang. Bigla nitong sinugod si Isigani, dahilan para tumalsik ng malayo ang binata, at medyo natagalan ito bago makatayo. Dali-daling tumakbo ang sarangay upang protektahan ito. Nang makita ni Darius ang nilalang, tumawa ito ng malakas na parang nangungutya. Tignan mo nga naman. Hindi ko na pala kailangang hanapin ang napakailap na sarangay. Ang buong akala ko, mataas na uri ka ng engkanto. Bakit ka nakipagkasundo at nagpasailalim sa utos ng isang mortal? Tanong ni Darius. Hindi ako nagpasailalim sa utos ng isang mortal. Ipinakita ng binatang ito na karapat dapat siyang maging kaibigan ng isang kagaya ko at handa kong protektahan siya kahit buhay ko pa ang kapalit. Tugon ng sarangay. Sa makatuwid, naging gabay ka ng walang kwentang manggagamot na to. Kaya naman pala malakas ang loob ng mga taga-baryo na harapin kami. Pero hindi naman siguro lingid sa kalaman mo ang aking kakayahan sa nagaya. Muling wika ni Darius. Nang mga sandaling iyon, nagpakita ang isang figura ng nilalang. Nakatayo ito sa likod ng kalaban. Laking gulat ni Isigani dahil nang magkamalay ito. Nasipat niya ang malaking anino. Unti-unti itong nagkaroon ng hubog. Teka, demonyo. Demonyo ang gabay ng aswang na yan. Tanong ni Isigani. Oo, Isigani. Isang makapangyarihang demonyo ang gabay ng aswang na ito. Kaya naman gano'n na lang ang ipinakita niyang lakas ng loob sa pagharap sa akin. Tugon ng sarangay. Unti-unting tumayo ang binata upang harapin si Darius. Naglabas ng sandata ang nilalang na kasama nito. Isang malaking sibat na may 2 talim. Alam kong nagugulat ka sa mga nangyayari, binata. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng kakaibang lakas. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Wala ka nang magagawa. Kaya isuko mo sa akin ang hawak mong bertud. Pag ako, bibigyan kita ng pagkakataong maglingkod sa ilalim ng pamumuno ko. Wika ni Darius.
Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako makikipagkasundo sa isang kagaya mo? Pasensya na, pero hindi ko hahayaang mapasailalim ng iyong kapangyarihan at lalong hindi ko hahayaan na mapunta sa kamay mo ang bertud. Tugon ni Isigani. Nang mga sandaling iyon, inilabas ng Sarangay ang kanyang sandata. Isang malaking palakol na may 2 talim. Gawa sa ginto ang sandata at may mga nakaukit na salita. Nagbabaga ang mga ito na tila ba kakalabas pa lang sa pugon. Bago natin tapusin ang labang to, maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit ka nagpasailalim sa kapangyarihan ng demonyo? Ang alam ko, kayong matataas na uri ng aswang, may katumbas na kapangyarihan ng mga pinanubol. Kaya nagtataka ako kung para saan ang pakikipagkasundo nyo sa nilalang. Tanong ni Isigani. Simple lang ang dahilan. Kapangyarihan. Nais kong maging malakas. Nang sa ganon magawa kong pasunurin ang mga kalahi ko at pamunuan ang aking angkan. Ang mga kasama ko, tila gutom na lobo pagdating sa usaping pamumuno. Pinag-aagawan nila ang pwestong ito at ang ilan sa kanila, nag-aantay na lang na humina ako ng tuluyan para maagaw nila ang aking kapangyarihan. Pagpapaliwanag ni Darius, alam ni Isigani ang likas na ugali ng mga aswang. Walang pinagkaiba ang mga ito sa lobo. Naunawaan ko ang sinasabi mo, ngunit ang hindi ko maintindihan kung bakit sa demonyo ka humingi ng tulong. Tanong ni Isigani. Sila ang pinakamabilis lapitan. Ilang beses na akong humingi ng kapangyarihan mula sa mga elemento, pero hindi nila ako dininig. Tugon ni Darius. Isigani, walang kwenta ang pakikipag-usap sa taong nabubulagan ng pagiging hayok sa kapangyarihan. Kung tungkol naman sa mga gabay, maraming uri ng nilalang ang maaaring maging gabay ng isang tao. Ngunit iilan lang ang nagkakamit ng matataas na uri ng elemento. May ilan ding nagkakaroon ng mga divinong gabay, tulad ng mga anghel na siyang pinakamataas sa lahat. Pagpapaliwanag ng Sarangay. Tama ang kaibigan mo, binata. At yung tinatawag mong kaibigan ay isang uri ng mataas na celestial. Ito ang dahilan kung bakit ko inangad ang kanyang sungay. Wika ni Darius. Napalingon si Isigani sa kaibigan na noon ay tutok na tutok sa kalaban. Napansin din nito ang tatak na nasa sandata ng Sarangay, kaya naman hindi nito maiwasang magtanong. Ang simbolong nasa sandata mo, Sarangay, isang uri ng marka mula sa kalangitan, tama ba? Tanong ng binata. Ngunit hindi ito tuwirang sinagot ng Sarangay. Tama ka, kaibigan. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. May kalaban tayong kailangang harapin at pagtuunan ng pansin. Tugon ng Sarangay. Alam ko, kaibigan, kaya kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Pagsang-ayon ni Isigani. Samantala sa kabilang dako naman, patuloy ang ginagawang panggagamot ni Mang Oscar. Dumating na din si Manong Tala at kagad tumulong sa panggagamot. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Mangyari kasi may natuklasan ako tungkol sa Sarangay na nangangalaga ng ating kagubatan. Wika ni Manong Tala. Ano naman ang natuklasan mo?
Tanong ni Mang Oscar. Ang nilalang na inakala nating mataas na engkanto ay may higit pang katungkulan sa mundo ng mga celestial. Wika ni Manong Tala. Ang sarangay na nangangalaga ng ating kagubatan, ang pinakamataas na engkantong nakatira dito sa ating mundo. Kaya nagtataka ako kung anong ibig mong sabihin, Manong. Tanong ni Tatang Jonas. Nagtipon-tipon ang mga matatanda upang pakinggan ang dating pinuno ng baryo. Ang sarangay na inyong nakakasalamuha, hindi isang pangkaraniwang engkanto. Oo, mataas na uri ng nilalang ang isang ito. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Nakahanap ako ng kasulatan upang patunayan ang totoong pagkakakilanlan ng nilalang na ito. Wika ni Manong Tala. Sabay lapag ng isang lumang tabletang gawa sa bato. Nakasaad sa tabletang iyon ang ilang larawang inukit tungkol sa nilalang mula sa kalangitan. May malapad na 4 na pakpak, 3 ulo at nakasuot ng gintong baluti. Inilarawan din sa tableta ang kakayahan at antas ng kapangyarihan nito. Bagay na labis namang ikinagulat ng lahat ng mga nakakatanda. Mabaging langit. Alam ba ito ni Isigani? Kaya pala ganun na lang ang tinanggap na kaparusahan ni Luna dahil sa pagkuha ng sungay nito. Isang banal na nilalang ang sarangay. Wika ni Mang Oscar. Duda kung alam ni Isigani ang totoong kapangyarihan ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung paanong naitago ng sarangay ang totoo niyang pagkakakilanlan sa loob ng mahabang panahon. Pero natutuwa ako dahil nasa panig natin ang isang makapangyarihang celestial. Tugon ni Manong Tala. Hindi ko maunawaan ang pinag-uusapan niyo. Nakasaad sa tableta ang mga impormasyon, pero hindi ko lubos maisip kung anong gusto niyong iparating, Manong Tala. Tanong ni Tatang Jonas. At para lubusang maunawaan ng mga kasama ang tungkol sa sinasabi, pinaliwanag ni Manong Tala ang lahat. Ayon dito, nung unang panahon, kakaunti pa lang ang tao sa mundo. Nagpadala ang Diyos ng mga matataas na uri ng anghel upang mabantayan ang mundo laban sa banta ng mga rebeldeng anghel. Naging perpekto ang plano ng Diyos. Wala sa mga demonyo ang nagkaroon ng pagkakataon manipulahin ang utak ng mga tao dahil na din sa gabay ng mga sinugong anghel. Ngunit kalaunan, natukso ang mga anghel sa babaeng anak ng tao. Nagkaroon ng isang kaganapang nagpabago sa mundo. Isinilang ang mga higante at mga hindi pangkaraniwang nilalang. Nang dahil sa kaganapan, hindi na pinahintulutan ng may likha ang 200 anghel na bumalik sa kalangitan. Ginawa nilang tahanan ang mundong ibabaw. Ang ilan sa kanila ay nanatiling espiritong walang katawan. Samantalang ang karamihan, gumawa ng sariling wangis. Ang ilan ay nag-anyong tao. Ang ilan ay nag-anyong hayop. May ilan ding kombinasyon ng dalawa, kagaya ng tikbalang, balaw at kung ano-ano pa. Ngunit ang ilan sa matataas na celestial, ginamit ang anyo ng malaking nilalang na kilala sa katawagang sarangay. Tama ang narinig nyo. Ang sarangay na nakilala natin at nakakatuwang sa laban, isang uri ng mataas na anghel na kung tawagin ay cherubim. Wika ni Manong Tala. Nanlaki ang mga mata nila Manong Oscar sa narinig. Hindi nalingid sa mga ito ang tungkol sa mga anghel na naninirahan sa lupa. Kaso nga lang, hindi nila lubusang akalain
may isang kagaya nila ang naninirahan sa kabundukang sakop ng kanilang baryo. Sigurado ka ba sa mga sinabi mo, Manong Tala? Baka mamaya, isa na naman yan sa mga kalokohan mo. Tanong ni Mang Oscar. Hindi ito ang panahon para magbiro, Oscar. At sa tingin mo, magsisinungaling ba ang sinaunang kasulatan ng ating mga ninuno? Tugon ni Manong Tala. Kung ganun, malaki ang pagkakataong manalo tayo sa labang ito. Wika ni Tatang Jonas. Hindi pa rin ako nakakasiguro, Jonas. Maaring hindi makisali sa gulong ito ang sarangay dahil mapayapa ang nilalang na ito. Hanggat walang gumagambala sa kanila, hindi sila nakikisalamuha sa mga tao. Wika ni Manong Tala. Sa pagkakataong ito, nakisali lang ang sarangay dahil alam niyang nasa panganib ang kabundukan kung saan siya nakatira. Wika ni Mang Oscar. Ngunit habang nag-uusap ang mga ito, biglang naglabasan mula sa kagubatan ang mga kalaban. Halos mapatalon si Manong Tala dahil hindi nito lubos maisip na buhay pa ang mga ito. Teka, saan nanggaling ang mga aswang na ito? Bakit sila nandito? Tanong ni Manong Tala. Bagaman isa sa kilalang bertudes ng kanilang bayan, malaki ang takot nito sa mga aswang. Yan ang napala mo dahil palagi kang huli sa kaganapan. Ang mga aswang na ito ang ilan sa mga kalabang sumasalakay. Sa kasamaang palad, hindi sila lubusang nagapi ng ating mga kasama. Kaya gawin mo ang nararapat para kahit papano makatulong ka. Tugon ni Mang Oscar. Kagad kumilos si Manong Tala para apulahin ang pagsalakay ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Mang Oscar. Ngayon niya lang uli nakitang makipaglaban ang matanda. Nagbato ito ng tigalpo. Isa-isang namilipit sa sakit ang mga aswang hanggang sa sumabog ang ulo ng mga ito dahil sa lakas ng ibinatong tigalpo. Ngayon lang ako muling nakapaglaro ng ganito. Nakalimutan ko na ang pakiramdam. Wika ni Manong Tala. Hindi naman nakapagsalita ang mga kasama dahil nakalimutan din nilang ganong kalakas ang matanda. Parang hindi kayo tumanda, Manong Tala. Hindi ko akalaing may tinatago ka pang ibang lakas. Wika ni Mang Oscar. Pisikal na katawan lang ang tumatanda at hindi ang kaalamang nakatago sa aking isipan. Kung kaya niyong lumaban, bilisan niyo nang makatulong tayo kay Isigani. Wika nito. Dali-daling tumakbo ang matanda papunta sa kinaroroonan nila Isigani. Ngunit malayo pa lang ay hindi na nila magawang tumuloy dahil sa pananggalang na nakabalot sa paligid. Mukhang hanggang dito na lang tayo. Malakas ang pananggalang na nakabalot sa lugar. Hindi tayo maaaring makisali sa laban ni Isigani at Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin. Dinugtungan nito ni Manong Tala. Teka, si Darius ba ang taong yan? Wika ni Manong Tala. Oo, Manong. Walang iba. Si Darius ga. Walang ya. Buhay pa pala ang aswang na yan. Sa kasamaang palad, Manong, mukhang nakaligtas si Darius mula sa parusa niyo noon. Wika ni Darius. Pasalamat siya at hindi ako makapasok sa pananggalang na ginawa ng sarangay. Kung hindi, makakatikim na naman sa akin ang ambisyosong aswang na yan. Tugon ni Manong Tala.
Hindi pa din nagbago ang kagustuhan ni Darius. Nagangad pa din ito ng malakas na kapangyarihan. Pag-uusap ng dalawa. Habang pinapanood ang salpukan nila Isigani at Darius, namangha ng gusto si Manong Tala sa ipinapakitang kakayahan ng kanyang mag-aral. Hindi nito lubos akalain na aabot sa puntong iyon si Isigani. Alam niyo bang 2 beses na mas malakas si Darius kung ikukumpara kay Isigani? Pagdating sa karanasan, malaki din ang lamang nito. Pero tignan mo ang anak mo, Oscar. Nakikipagsabayan na parang magkasing antas lang sila ng kalaban. Wika ni Manong Tala. Maging si Mang Oscar, hindi makapaniwalang ganun na kalayo ang narating ni Isigani. Ang kaisa-isang bertudes na hindi sumasali sa mga subukan. Ngayon ay nakikipagsabayan sa isang aswang na may antas ng gabunan. Magaling binata. Hindi ko akalaing may ganito kang lakas. Naaliw ako. Kaya pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. At siguraduhin hindi mo ako bibiguin. Wika ni Darius habang paulit-ulit na sinusuntok ni Isigani. Patuloy lang na sinasangga ng binata ang mga atake ng kalaban. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka mababagot sa laban na to. Sisiguraduhin ko na hindi ka magkakaroon pa ng pagkakataong maramdaman yon. Tugon ni Isigani. Sabay talon pa itaas. Bumulusok ito pa ibaba habang nakaumang ang kamao sa kalaban. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang pinakawalan ng binata. Nang tamaan ito sa muka ang kalaban, halos bumaon sa lupa ang ulo ni Darius. Nagsipagtalo na naman ang mga kasamahan mula sa labas ng pananggalang na parang nanonood ng isang palaro. Muling bumangon si Darius. Mula naman sa ibaba ay sinugod ito ni Isigani. Isang malakas na sipa ang sinalubong nito sa binata. Tinamaan sa sikmura si Isigani. Pero dahil sa proteksyon ng sungay ng sarangay, hindi nito ininda ang sakit. Bagaman tumalsik ang binata, hindi naman ito nagtamo ng pinsala sa katawan. Bagay na labis na ikinagulat ni Darius dahil napakabilis gumaling ng mga sugat ni Isigani. Anong mahika ang ginawa mo? Napakabilis ng paggaling ng pinsala mo sa katawan. Pero teka, bakit nga ba ako nagtatanong? Alam ko namang hindi mo ko sasagutin. Walang problema dahil hindi ka na magtatagal pa. Wika ni Darius. Kagad tumayo si Isigani. Dumampot ng malaking kahoy at mabilis na tumakbo papunta kay Darius. Sabay hampas ng hawak sa likod nito. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas, napulbos ang hawak nitong sanga. Lalo namang nanggalaiti sa galit si Darius dahil sa ginagawang panggugulpe sa kanya ng binata. Nang mapagtantong hindi kakayanin ng binata, humingi ito ng tulong sa gabay na demonyo na noon ay nakatayo lang, nag-aantay sa isang sulok. Pagkumpas ni Darius, itinaas ng nilalang ang hawak na sandata. Akmang ibabato na sana ang sandata nang bigla itong harangin ng sarangay gamit ang hawak nitong palakol. Hindi lang ikaw ang may kakayahang tumawag ng tulong, aswang. At hindi ako yung tipo na papabayaan ng kaibigan ko. Wika ng sarangay habang itinutulak palayo ang demonyong gabay ni Darius. Patuloy lang na nanonood si Manong Tala na tila may kung anong inaabangan. Mukhang masasaksiyan ko din ang paglantad ng isang celestial. Wika ni Manong Tala habang pinagmamasdang makipaglaban ang sarangay.
Bagaman nasa labas ng pananggalang, ramdam nito ang pulso ng enerhiyang lumalabas sa tuwing magtatama ang sandata ng dalawang nagsasalpukang nilalang. Pausay, sa loob ng maraming taon, nagkaroon din ako ng malakas na makakatunggali. Wika ni Darius. At hindi ako makapaniwala. Hanggang dyan lang ang kakayahan mo. Ang taas pa naman ng tingin ko sa'yo. Wika ni Isigani. Sabay hambalos ng kahoy sa kalaban. Hindi gumamit ng anumang sandata si Isigani, maliban lang sa mga bagay na napupulot niya sa paligid. Walang kaalam-alam ang kalaban na purong pisikal na lakas pa lang ang ginagamit ng binata. Ako nga ang dapat magsabi niyan sa'yo. Hanggang dyan lang ba ang lakas na kaya mong ibigay? Kung sa bagay para sa akin, ayos na din ang ganyan. Hindi ako nababagot sa labang ito. Ngunit hindi din ako naaaliw. Wika ni Darius. Napangiti naman si Isigani sa sinabi ng katunggali dahil wala itong alam sa nangyayari. Pasensya na. Sana nagsabi ka kanina pa. Dahil pisikal na lakas lang ang ginagamit ko. Ni hindi ko pa nga nilalabas ang kapangyarihan ng sungay ng sarangay. Tugon ni Isigani. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Saka pa lamang niya naramdamang hindi pa nga ginagamit ng binata ang kakayahang taglay ng sungay. Ngunit bago pa man ito tuluyang ilabas ang mga sungay, binalaan siya ng sarangay. Sa oras na gamitin mo ang sungay, unti-unti nitong kakainin ang enerhiya mo. Para kang kandilang unti-unting nauupos. Kaya bilisan mo ang kilos. Kailangan mo siyang matalo bago pa tuluyang maubos ang enerhiya mo. Wika ng sarangay. Ngunit sa kabila ng babala ng kaibigan, tinuloy pa din ni Isigani ang paggamit sa sungay. At nang hawakan ng binata ang bertud, biglang kumawala mula sa katawan nito ang napakalakas na bugso ng enerhiya, dahilan para mapaatras ng ilang hakbang si Darius. Eto na. Eto na ang taglay na lakas ng bertud ng sarangay. Napangiti si Darius. Kitang-kita sa mata nito ang pagnanasang makuha ang bertud kay Isigani. Kung nakikita mo lang ang itsura mo ngayon, Darius, para kang lobong gutom na nakakita ng sariwang karne. Wika ni Isigani. Oo, bata. Dahil hindi mo nauunawaan ang kahalagahan ng bertud sa isang kagaya ko. Kung wala ang bertud na yan, hindi ako irerespeto ng mga kalahi ko at tuluyang maaagaw sa akin ang pamumuno. Wika ni Darius. Sino pa nga agaw ng pamumuno sa'yo? Naubos na na mga kasamaan ko ang mga alipores mo. Kung yun lang ang dahilan ng pakikipaglaban mo, pasensya ka na pero para sa akin, walang saysay ang laban na to. Wika ni Isigani. Ang lakas ng lobong magsalita dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Wala kang alam tungkol sa naging buhay ko. Wika ni Darius. Biglang naramdaman ni Isigani ang paglakas ng enerhiya ng kalaban at ng gabay nito. Nagawa ding itulak ng gabay ni Darius palayo ang sarangay. Unti-unting lumakas ang demonyo. Nagbago ang anyo hanggang sa lumantad ang totoong itsura. Humaba ng husto ang sungay. Sa pagitan ng dalawang sungay, lumitaw ang kulay asul na bolang apoy. Ang kanang kamay ng demonyo, lumaki na tila may nakabalot na bato. Pagmasdan mo ang totoong anyo ng aking gabay. Nakalimutan kong sabihin,
na isa sa 4 na prinsipe ng impyerno ang gabay ko. Nakatayo sa harap mo ngayon. Ang demonyong may kakayahang magbukas ng impyerno. Si Amon! Wika ni Darius. Nanlaki ang mga mata ni Manong Tala nang makita ang malahiganting anyo ng demonyong gabay ni Darius. Si Amon ng demonyong yan. Isa sa 4 na prinsipe ng impyerno. Mukhang nasa panganib ang buhay ni Isigani. Wika ni Manong Tala. Huwag kang mag-alala, Oscar. Gaya ng sinabi ko sa iyo, mukhang may nakatagong sorpresa ang kaibigan nating Sarangay. Tugon ni Manong Tala. Nang makita ni Isigani ang totoong anyo ng gabay ni Darius, napatingin ito sa Sarangay. Mukhang hindi tayo mananalo sa ganitong antas, Isigani. Siguro oras na para pakawalan mo ko. Wika ng Sarangay. Ha? Paano ko gagawin yun? Hindi naman kita alipin ah. Tugon ni Isigani. Oo, hindi mo ko naging alipin. Ngunit alam kong naririnig mo sa isipan ng isang pangalan. Sa oras na handa ka na, sambitin mo ito upang tuluyan akong makalaya. Wika ng Sarangay. May pangalan na pumasok sa isipan ni Isigani. Napagtanto na totoo ang sinabi ng kaibigan. Bagaman walang kasiguraduhan sa mga mangyayari, nagpa siya ang binatang sundin ang sinabi ng Sarangay. Kung ito lang ang paraan para manalo tayo, sige, gagawin ko, kaibigan. Tugon ni Isigani sabay pikit ng mata. Huminga ng malalim. Mula sa kanyang puso, sinambit ang pangalan. Armayas! Matapos niya itong sambitin, biglang napangiti ang Sarangay. Naglabas ng malakas sa bugso ng enerhiya, dahilan para tumilapon ang mga nilalang. Maging ang pananggalang na nakabalot sa lugar ay biglang nakalas. Napatras din ng kaunti ang demonyong gabay ni Darius habang nanlalaki ang mga mata. Dahil hindi ito makapaniwala, isang cherubim ang nakakubli sa katawan ng isang mataas na uri ng engkanto. Pagtayo ni Manong Tala, hindi ito magkamayaw dahil sa nakikitang tanawin. Isang nilalang na may 4 na pakpak. May katawan ng tao. 3 ulo ng magkakaibang hayop ang tumambad sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, isang cherubim ang Sarangay. Hindi na ako nagtataka kung bakit napakalakas nito. Tuwang-tuwa si Manong Tala dahil hindi nito lubos akalain na masasaksiyan ang pambihirang kaganapan. Sinong mag-aakala? May ganyang nilalang ang nagtatago sa ating bayan. Isang himalang pangyayaring ito. Ni sa inagap, hindi ko inaasaang mararanasan ko to. Wika ni Mang Oscar. Maswerte tayong lahat dahil nabuhay tayo para masaksiyan ang pagpapakita ng isang anghel ng Diyos. Tugon ni Tatang Jonas. Kanya-kanyang silip ang mga ito sa kinaroroonan ni Isigani at ng gabay nitong cherubim. Umangil ng malakas ang demonyong gabay ni Darius. Walang pagdadalawang isip na umatake. Naglabas ito ng kadena mula sa kanyang kamay. Pumalupot ito sa katawan ng cherubim. Sa palagay mo mananalo ang isang cherubim sa pinuno ng hukbo ng impyerno? Pasensya na bata, ngunit hanggang pangarap lang yan. Wika ni Darius. Pasensya na pero hindi yun ang nakikita ko. Pagmasdan mong mabuti ang susunod na mangyayari. Tugon ni Isigani. Dinampot ng cherubim ang sandata nito.
biglang nakarinig ng malakas na ugong sa paligid ng lahat. Halos mabingi sila. Maging ang kalaban ay halos mabingi sa lakas ng ugong. Kinuha ng cherubim ang pagkakataon upang sumalakay. Hinataw nito ng ilang ulit ang kalaban hanggang sa tuluyang bumagsak. Muling tumayo ang demonyo at sa pagkakataong iyon gumamit ito ng atake gamit ang kanyang sandata. Kagad itong nasangga ng cherubim. Nakipagbuno siya. Samantalang si Isigani naman at Darius tuloy-tuloy sa paglalaban. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang nararamdaman ni Darius ang hagupit ng mga atake ni Isigani. Hindi na nito magawang makatama, lalo pa nang bumunot ng itak ang binata. Binigyan kita ng pagkakataon kanina, Darius, pero hindi ka nakinig. Ngayon kailangan ko nang tapusin ang labang to. Wika ni Isigani sabay sugod sa kalaban. Ngunit kahit anong gawin ito, lubang malakas si Darius. Nagagawa nitong tamaan ng kalaban, ngunit maliit na pinsala lang ang kayang ibigay. Sa gitna ng laban, bigla na lang nanghina si Isigani na tila hinuhugot ang kanyang lakas. Nakita naman ito ni Darius. Kinuha ang pagkakataon para patamaan ang binata. Tumilapon si Isigani, dahilan para mawala ang atensyon ng gabay nito sa laban. Kapwa sila tinamaan at bumagsak. Mukhang kabaliktaran na mangyayari. Tignan mo ang kalagayan mo ngayon, bata. Hindi ikaw ang taong tatalo sa isang kagaya ko. Wika ni Darius habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng gabay na cherubim. Gaya ng sinabi ko sa'yo, unti-unting kakainin ng sungay ang iyong enerhiya at hindi na ganun kalaki ang oras na natitira. Kaya gawin mo na ang nararapat. Wika ng cherubim. Para naman kay Isigani ng mga sandaling iyon, wala na siyang pinanghihinayangan. Nakita na ng binata ang magiging wakas ng labang iyon. Alam niyang kamatayan ang sasapitin sa oras na kalabanin nito ng harapan ang isang gabu ng aswang. Alam kong mangyayari to. Kung kinakailangan nating magsakripisyo, gawin na natin, kaibigan. Tugon ni Isigani. Matapos ay tumayo ito. Nag-usal ng dasal. Bigla namang nanumbalik ang lakas ng cherubim. Kaagad ding tumayo. Dumampot ng sandata at muling sumugod. Kinuha naman ni Isigani ang pagkakataon upang isagawa ang huli nilang plano. Bumuo ng malaking pentagramo sa paligid upang itayo muli ang pananggalang. Nang mga sandaling iyon, nagawa ng pumasok nila Manong Tala sa lugar papunta sa kinaroroonan ni Isigani. Nang makita nila ito, mabilis na tumakbo si Manong Tala at tinulungan si Isigani sa ginagawa. Pasensya na kung nahuli kami. Hindi naming magawang pumasok dahil sa ginawang pananggalang ng gabay mo. Ngayon hayaan mo sana akong makatulong sa pagbuo ng ritual. Wika ni Manong Tala. Masyadong abala si Darius ng mga sandaling iyon, kaya hindi nito napansin ang ginagawa ni Isigani. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakumpleto na ng binata ang ritual. Napalingon sa kanya ang cherubim. Kagad hinawakan sa kamay ang kalabang nilalang. Inilipad ito papunta sa loob ng ginagawang pentagramo ng binata. Iginapos para manatili sa lugar habang siniselyo ni Isigani ang ritual. Unti-unting hinigop ng lupa ang nilalang. Paulit-ulit na umaangil. Ngunit kahit anong gawin ng demonyo, hindi ito makaalis sa pagkakagapos. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sobra-sobrang galit ang naramdaman ni Darius ng mga sandaling iyon. Mabilis itong sinugod si Isigani
na noon ay halos ubos na din ang natitirang lakas. Pinagsusuntok ang binata hanggang sa makisali na ang gabay nitong cherubim. Tapos na ang laban mo, Darius. Tumigil ka na. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Wika ng cherubim. Hindi ko gagawin yon hanggat may natitirang hininga sa katawan ko. Tugon ni Darius. Wala na din ako magagawa dito. Ngunit maipapayo ko lang sa'yo. Itigil mo na ang lahat ng to. Muling wika ni Isigani. Sadyang matigas ang ulo ni Darius. Mas ginusto nitong mamatay kaysa magkaroon ng kahiyan dahil sa pagsuko. Hindi ako susuko sa isang kagaya mo. Isa ka lang mababang uri na manggagamot. Tugon ni Darius. Oo, isa akong mababang uri na manggagamot na may hawak ng buhay mo ngayon. Kaya isuko mo na ang lahat. Pagbibigyan kitang mabuhay. Muling wika ni Isigani. Mataas ang ere ni Darius. Pinili nitong magpakamatay kaysa sumuko at tanggapin ang awa ni Isigani. Gamit ang sariling kuko, tinusok niya ito sa kanyang leeg hanggang sa bumulwak ang masaganang dugo mula sa sugat. Hindi naman ito nagawang pigilan ni Isigani. Tuluyang binawian ng buhay si Darius. Matapos ang labang yun, biglang bumagsak ang binata at ayon kay Manong Tala dahil lang ito sa sobrang pagod. Hinayaan nilang magpahinga si Isigani habang isinasaayos ang lahat ng mga nasira sa nagdaang laban. Kinabukasan, laking gulat ng lahat nang makita si Isigani. Bigla itong tumanda. Kumulubot ang balat. Pumuti din ang buhok. Ito ang naging kapalit ng paggamit mo sa sungay ng sarangay. Pasensya na, Isigani, pero wala na akong magagawa sa kalagayan mong yan. Wika ni Manong Tala. Kagaya po ng sinabi ko, wala akong pagsisisihan dahil nagawa ko naman ang nararapat. Tugon ni Isigani. Nakatayo din sa tabi nito ang sarangay. Hindi ko na magagawa pang baliktarin ang nangyari sa iyo. Ngunit malaki ang pasasalamat ko dahil nagawa nating manalo. Masaya akong maging gabay mo, Isigani. Wika ng sarangay. Nawala ang kakayahan ni Isigani sa panggagamot. Ngunit dahil na din sa gabay nitong Celestial, nagagawa pa ring protektahan ng binata ang kanilang baryo. Sadyang hindi natin inaasahan ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Maging ang mga gabay, kadalasang mga engkanto o hindi kaya kaluluwa. Ngunit ang pinakamataas at pinakasagradong uri ng gabay, ibinibigay lamang sa mga taong karapat-dapat. Ang mga ito ay mga anghel. Bihira lang ang mga taong nagkakaroon ng ganitong gabay. Sila ang mga taong napatunayan ang kabutihang loob. Malinis na intensyon sa lahat ng mga ginagawa sa buhay. Sa paglipas ng panahon, patuloy na namuhay si Isigani sa ilalim ng pangalaga ng kanyang mga kaanak at kababaryo. Ganun na lang ang respeto ng mga ito sa kanya dahil sa ginawang kabayanihan noong mga panahong nasa kalagitnaan ng krisis ang kanilang baryo. Bagaman wala ng kakayahan sa pagpapagana ng mga dasal, marami pa rin ang nagpapaturo kay Isigani at rumispeto sa kanya. Sadyang hindi natin masasabi ang kapalaran ng isang tao. Kagaya na lang ng naging kwento ni Isigani at Luna. Nagsimula sa isang ambisyon na maging malakas. Kalaunan ay humantong sa malagim na kamatayan. Kaso nga lang, nagawa itong bawiin ni Isigani
at ang taong tatahimik lang sa kanilang baryo ay hinirang bilang bayani. Sa kasalukuyan bagaman wala na si Sigani, patuloy pa ring inaalala ng mga kabaryo ang kabayanihang ginawa niya. Nakakalungkot lang dahil wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ngunit may ilang nagsabi na isinama ito ng kanyang gabay papunta sa kabilang dimensyon. May mga usap-usapan din na namundok ito at hindi na muling nagpakita sa kapatagan. Sa kabila ng mga kuro-kuro, may ilang nagsasabi nakikita pa rin nila si Isigani naglalakad sa mga daan sa kagubatan. Ano man ang maging dahilan sa pagkawala nito, hindi naman mabubura ang kabutihang ginawa nito sa kanyang kapwa. Naway maitanim sa inyong isipan ang bawat aral sa kwentong ito. Ang pagtatanim ng kabutihan sa puso ng kapwa at pagiging mapagkumbaba. Naway nagustuhan ninyo ang kwento nang minsang pangarapin ni Luna ang lakas ng sungay at makuha nila ang bertud sa sungay ng Sarangay. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Sobrang solid ng storya na to. Pero nakakalungkot man na natapos, pero huwag kayong mag-alala dahil meron tayong paparating na series. Bago to mga kabayan, yung dulong parte ng kwento ng Sarangay ay pumapatungkol na sa mga anghel at demonyo. Yun din ang paparating nating series. Ang tungkol sa 7 anghel, ang 7 Arkangeles. Update lang mga kabayan, Super 66 promo tayo mamayang 12 AM. Hanggang June 9 ang itatagal ng promo, ito ang drop ng price. Lana discounted ng 1,300 pesos. Habak de Bala discounted ng 800 pesos. Habak de Lana discounted ng 400 pesos. Hoodie discounted ng 399 pesos. Gabay medalyon discounted ng 200 pesos. Lahat ng bracelet din discounted ng 100 pesos. Yung gabay t-shirt halos pamigay na lang, discounted ng 200 pesos. Marami pang discounted price. Lahat ng products na nandyan sa Shopee ay discounted. Check nyo na lang mga kabayan. Maraming salamat. Nariyan ang link sa comment section. Sa pagkakataong ito,